Ronel Bailey Danis, no? Kayo ngayon ay pumapasok sa isa sa pinakamahalagang yugto ng inyong buhay, ang buhay mag-asawa. Hindi ko lang naitanong sa inyo kung bakit ito yung date na inyong napili para sa inyong kasal. Bakit nga ba? Birthday niya bukas, 28, ano? Los Niños Inocentes, no? Hindi kaya naglolokohan na kayo? Hindi naman. Okay. So ngayon ay tayo po ay nasa loob ng tinatawag natin 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo, no? Ang tawagin natin ay Oktaba o Christmas Octave, no? Oktaba ng Kapaskuhan ng pagsilang ng ating Panginoong sa Kristo. At the same time, ay ngayon ay kapistahan ng isa sa 12 alagad ng ating Panginoong Yesu Kristo, si San Juan Evangelista. At siya rin ay itinuturing na isa sa 4 na Evangelista, yung manunulat ng banal na kasulatan. Kaya kayong binasa natin ngayon ay mula sa Ebanghelyo na kanyang sinulat. At kung inyong mapapansin, ang tawag niya sa kanyang sarili ay alagad na minamahal na Jesus, the beloved disciple. Sabi nga bakit sa naging dalawa siya tinawag na beloved? Yung baga ay gawa ng siya'y paborito. Pero dahil po makita natin na ang kanyang pinapahayag, yung mabuting balita ng pagliligtas ay nakasentro higit sa lahat sa pag-ibig ng Diyos. At yun ang nais natin bigyan ng paninilay para dito sa araw na ito. No? Sabi kayo tumatahak sa landas na nais inyong pagdibahin ng inyong pag-ibig. No? Kaya nga po yung matatagpuan din natin sa Ebanghelyo ni San Juan. Sabi nga ito yung sa 4 na Evangelista, San Marcos, San Lucas, San Mateo, San Juan. Si San Juan ang tawag natin, siya ay medyo may malalim na pagninilay. Hindi niya lang po sinasalaysay yung mga pangyayari sa buhay ni Jesus, ngunit may bahagi na ho ng pagninilay. Katulad ng halimbawa ng Ebanghelyo na pakinggan natin ngayon sa araw na ito, na siya ay naniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Bakit? Nakuha niya nakita niya yung yung kayong lino na nakatiklop sa libingan ni Jesus. Pero wala si Jesus doon. Ano pa? Yung una siyang pumasok, una siyang dumating sa pinaglibingan kay Jesus. Pero hindi siya kagad ang unang pumasok. Pinaunan niya si San Pedro. So, marunong siyang tumingin ng protocol. So, bahagi yun. Pero hayaan niyo po na kung sa ating paninilay ay nakatuon sa tinatawag po natin utos. Alam natin may 10 utos ng Diyos. Matatagpuan natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Ebanghelyo ni San Juan, na yung 10 utos ay kanyang sinamarize sa dalawa. Ano yung dalawa? Pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, at yung pangalawa, pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. So bahagi yun, pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Well, yung una, pag-ibig sa Diyos
nang higit sa lahat, dapat inuuna natin ang Diyos. Hindi pwedeng mahuli ang Diyos. Kinakailangan palagi sa una. Kaya kung minsan mayroong kabigatan, paano yun? Yung magulang, hindi, dapat una ang Diyos. Sarili, Diyos pa rin. Ang asawa, mauna-una ang Diyos. Bahagi yun na kung saan makita mo natin, kaya may mabigat. Pero yung pangalawa, pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili, makita mo natin na dito rin may tinatawag tayong baitang. Bahagi yun na kung saan makita mo natin. Tuminsan makita natin yung pagkilos kasi kapag napakahalaga po yung buhay may asawa. Pag makita mo natin, kasi hindi naman tayo humahandong sa tinatawag nating sitwasyon, pero kapag halimbawa, minsan kapag na-interview yung kakasali, isa ko sa tinatanong ko rin, halimbawa, Ronel, nakita mo si Lady Denise, halimbawa kayo pumunta kayo pumunta ng Boracay, kaya lang nag-capsize yung inyong sinasakyan na bangka, nakita mo sa kanang bahagi mo nalulunod si Lady Denise. May nanay ka pa? Tapos sa kabila mo yung nanay mo. Sino uunahin mo? Hindi ka makasagot. Ano? Mabigat mo yung buhay mo yung asawa. Sino uunahin mo? At hindi mo pwedeng iligtas yung lahat. Sabay ng dalawa. Maaaring kamingin mo lang may isa, mamatay yung isa. Sino uunahin mo? Ang asawa mo o nanay mo? Hindi mo alam. O ikaw, Denise, halimbawa, ikaw naman tatanungin ko. Halimbawa dun sa kabila, si Brunel, at sa kabila, halimbawa, yung nanay mo, yung tatay mo, sinong unahin mo? Si Ronel talaga, So, bahagi mo yun. Isa po yung sa bigat ng buhay ng asawa. Kaya nga po yung ebanghelyo na ginagamit din natin kapag kasal. Ang buhay may asawa din, iiwan mo ang iyong ama at ina at magsasama kayong mag-asawa. At hindi na kayong dalawa, kundi iisa. Kaya kapag pinag-usapan natin yung pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili, may gradation. Kapag may asawa ka, unahin mo na yung asawa mo. No? Yung nanay at tatay mo, nandyan pa rin. Pero unahin mo na yung asawa mo. Talagang bahagi yun ng buhay may asawa. No? Kasi kung hindi nyo pa kaya yan, huwag muna kayo mag-asawa. No? Kasi bakit? Maguguluhin nyo lang yung buhay ninyo. No? Bahagi mo yun na kung saan nakita. At huwag kayong mag-alala. No? Kasi sigurado, naiintindihan yan ng inyong mga magulang. Sapagkat sila'y dumaan din sa bagay na yan. At doon nila ikit na makikita na alin. Kaya nga sa pag-aatin nila, alam nyo, napakaganda ng rito natin sa kasal. Kasi iniaatin ng mga magulang yung kanilang mga anak. At ibinibigay doon sa kanilang mapapangasawa. So bahagi yun na medyo may kabigatan kasi bakit anak mo ito, no? Pinalaki mo, naging bahagi ng inyong buhay for how many years? Tapos ibibigay mo sa hindi mo kaano-ano, no? Pero kaya mo siya ibibigay kasi minamahal siya ng kanyang, minamahal siya ng inyong anak.
at nais niyang ito yung makakasama niya sa kanyang buhay bilang mag-asawa. Ito yung nakita niyang magiging kasama niya sa kanyang buhay sa daigdig na ito. At kalimitan isa rin sa binibigyan ko ng diin na alin, na sana po kaya kayo narito at nawagin, lalong-lalo na ngayon, sa kapistahan ni San Juan Evangelista, ay hindi namin maunawaan na alin, kasi kayong dalawa ay sabi nga, ay bigay ng Diyos sa bawat isa. Huwag niyong kalimutan na inyong pagsasama ay kaloob ng Diyos. At bahagi yun, yan din yung magpapatibay sa inyong pagsasama habang kayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Bakit? Bahagi yun sapagkat yun yung nais na ipamanig sa atin ng Panginoon. Nawa, sa inyong buhay ng asawa, pagtibayin kayo sa pagmamahalan katulad ng pagmamahal ni San Juan Evangelista na ginabayan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos na nag-alay ng kanyang sarili para magdulot ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Yung pag-ibig natin, dumalalim yan. At nawa, hingin natin na turuan tayo ng walang iba, kundi ng Diyos ng pag-ibig, ang ating Panginoong Hesus Kristo. At nawa, yung halimbawa na ipinakita ng inyong mga magulang ay siya rin inyong maging kamay upang higit inyong pagsaluhan ang dakilang pag-ibig na ito na ipinag-uutos sa atin ng ating Diyos.